Mga kwento ni Felmo. Hindi ko alam pero sinusunod na lamang namin ito. Si Aling Mimay ang nangunguna noon. Itong si Mang Beto pahina ng pahina ang lakad. Hanggang sa nakarating kami sa lilim ng isang puno ng talisay. Sa may bandang ibaba ito ng bahay. Mabilis kong sinabi na aswang ba yung nakatira doon sa bahay na yon. Hindi ako sigurado. Dumaan na kasi ako dito eh. Hayaan natin yung kapatid ko. Baka tama siya ng pagdududa. Sabi ni Aling Mimay noon. Nakatingin lamang kami noon kay Mang Beto. Nakatayo, nakatanaw sa may kanang parte ng bahay na yon. Sa likod. Yung tao kasi na nag-uuma nasa harapan yun banda at sa direksyon namin. Nakatapat kami sa uma. Hanggang sa lumapit si Mang Beto. Dito ay nagmungkahi siyang may aswang. Naroroon lamang umano ito sa may likuran. Hindi niya makita pero nararamdaman niya. Pupuslit daw kami sa lugar. Tiisin ang pagkauhaw. Magpapagabi kami doon at aalamin ni Mang Beto kung dyan ba nakatira ang nilalang. Para bang gusto kong magreklamo, gawa ng uhaw na talaga ako noon. Kahit ang kapatid ko namumutla na eh. Pero walang magawa kung hindi ang sumang-ayon na lang. Doon nga kami pumuslit. Kinapa-kapa ko noon ang dala kong bag. Pagkatapos ay dinukot ko ang garapa. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Seth. Sobrang lamig nito. Walang ano-anong sinabi ko kaagad kay Aling Mema yon. Ipinakita ko sa kanya ang garapa. Bumubula. At pagkabukas ay may usok pa. Lintik, nakalimutan kong may tubig palang idinaan ko sa ritual. Tumanda na talaga ako. Ito na, yan na yung aswang. Yan na ang bumiktima kay Luciana, Beto. Magaling. Nagsagawa ka pala ng pagtatawas na may sangkap na galing sa sementeryo. Ikaw ang nakakuha ng kaalamang pangkukulam sa nanay natin, Mimay. Kung ganun pala hindi na dapat tayo magantay. Lalapit ako doon Kukomprontahin ko kapag nakita ko. Nagulat ako sa namutawi sa bibig ni Mang Beto. Pamamaraan pala ng isang mangkukulam yon. At si Aling Memay ay hindi lang basta-bastang albularya. Kung sa bagay, sangkap ba naman ang galing sa sementeryo ang gamit, diba? Yun na nga ang walang ano-anong pinuntahan ni Mang Beto yung likod ng bahay. Hindi na siya nanghingi ng pahintulot doon sa nag-uuma. Hindi din naman kasi siya nakita nito. Hanggang sa hindi ko na matanaw si Mang Beto. Sabi ko kay Aling Mimay, sundan namin. Pumayag naman ito dahil nababagabag umano siya. Gusto niya talagang makita ang aswang sa anyong tao. Sumunod na kami. Si Luciana hingal na hingal. Kanina pa hindi kumikibo. Para bang may masama sa katawan niya. Hanggang sa nakita ko na si Mang Beto. Nakatungtong ito sa isang bato. Nakatingin sa isang direksyon. Pagkalapit namin sa kanya ay nanlaki ang mga mata ko. Sa unahan ay may nakita akong tao. Nakatayo at nakatitig kay Mang Beto. Mga nasa 50 metros ang layo. Hindi malinaw sa akin ang mukha niya pero parang hindi pa ganun katanda. Parang binata pa. Sinigawan niyo ni Mang Beto. Wika nito, kapag nahuli umano ang aswang, papatay niya. Pero tumawa lamang yon. Dinig na dinig ko ang boses niya. Lahat kami, dinig yon. Hanggang sa naglakad itong tao at noong mapadaan sa isang puno ay hindi na tumagos pa sa kabila. Hindi siya taga rito. Sinusundan niya tayo. Epektibo pala itong pamamaraan mo, Mimay. Alam mo na siguro ang gagawin. Kung saan siya naglaho, bakas niya yan. Ikaw na ang bahala. Siya, sige. Mauna ako. Tapos bagatin niyo sa ibaba. Mahuli din kitang animal ka.
Pinuntahan ni Aling Mima yung pwesto kung saan naglaho yung taong yon. Kami naman noon ay sumunod lamang kay Mang Beto. Dito ay bahagya akong nalito. Pakiwari ko kasi ay mas malakas ang lalaking manggagamot kumpara kay Aling Mimay, pero bakit si Aling Mimay ang inutusan ni Mang Beto? Naiisip ko tuloy na parehas lang talaga sila. Magkakaiba lamang ang pamamaraan. Kung hindi ako nagkakamali ay kaalamang itim itong meron sa komadrona. Mantakin yung galing sa pangkukulam yung uri ng prosesong ginawa ni Aling Memay. Yung sa tubig. Nang makarating kami sa baba, dito ay sinabi ni Mang Beto na wag daw kaming tatakbo sa oras na may makitang hindi kaaya-aya. Nasaan yung aswang na umano yung taong nakikita namin kanina? Pero hindi pa lumilitaw gawa ng hindi pa umano gumagana yung ginagawa ni Aling Mimay noon. Dito na ako napatanong sa kung ano ba ang ginagawa noon. Dugtong ko, sino ba talaga ang mas biyasa sa kanila? Sabi ko na nga ba'y naguguluhan na eh. Etong kapatid ko'y malakas sa pagbasag ng mga puder pero kinakailangang may diretsong punterya. Katulad na lang ngayon, nagpakita yung aswang. Malamang ay tatamaan yun ng kung anong gagawin ni Mimay. Magaling sa pagmarka yon. Madali lang sa kanya ang tandaan ng isang tao o kahit aswang. Ako naman, lakas ng katawan ng sinasandalan ko. Matanda na pero kapag sinubukan, magsisisi talaga yung normal ng tao. Kaya ako tumambay sa inyo kasi nga pagbubuno talaga yung pakay ko doon. Etong si Mimay ang mas biyasa kasi di kalidad ang kanyang mga inkantasyon. Hindi naman maipagkakaila dahil kayang-kaya niyang gawin ang pagtatawas mula sa sangkap na galing sa sementeryo, di ba? Mas delikado si Mimay kumpara sa akin. Ay na nga, yun ang mga sandaling naintindihan ko ang lahat. Madali lang akong nakaunawa gawa ng may mga alam na rin naman ako dyan sa ginagawa ng mga albularyo at albularya. Kumbaga, hanggang kwento ko lang narinig pero naniniwala ako. Yung inkantasyon, talandro yon. Dito ay nagsalita si Luciana. Masakit umano ang ulo niya. Tapos para siyang masusuka. Wika naman ni Mang Beto. Alalayan ko ang kapatid ko. Yung lugar kung nasaan kami ay doon dadaan umano ang nilalang kapag umubra na ang isinasagawa ni Aling Mimay. Walang ano-anong pinaupo ko si Luciana sa gilid ng punong mangga. Nakasimangot ang mukha nito. Sobrang sakit siguro ng kanyang ulo. Hanggang sa nagsususuka itong si Luciana. Tapos ay biglang hinimatay. Kako kay Mang Beto, nawalan ng malay ang kapatid ko. Sabi niya naman ay pisilin ko lamang umanong bisig. Tapos dito sa may pagitan ng hindotoro at tinlalaki, diinan at saktan ko daw ang kapatid ko. Ginawa ko naman yon. Pisil ako ng pisil. Hanggang sa sumimangot ng mukha ni Luciana. Pero hindi bumubuka ang mga mata niya. Sumuka itong muli. At dito, Sir Seth, ay napatabon talaga ako ng ilong. Napakabaho ng sinuka niya. Parang dumi na panis. Dito sa damit ko pa talaga natapon yon. Parang putik yon. Tapos may mga kung anong gumagalaw. Hindi ko mawari kung ano basta gumagalaw lamang yung likidong sinusuka niya. Diri at pagkataranta ang nararamdaman ko noon pero hindi ko binitawan si Luciana. Medyo madilim na sa mga puntong ito. Itong matandang lalaki ay nagtungo sa sangi. May kawayanan doon. Tinitingnan niya ang itaas ng mga puno. At habang nangyayari naman ito ay para bang baliw si Mang Beto gawa ng kumandirit yun tapos hinampas niya ang kamay sa lupa. Hanggang sa nagsisisigaw ito. Hinahamon ng nilalang. May mga namutawi pa sa bibig pero hindi ko na maintindihan noon. Maya-maya pa, may lumundag sa lupa. Galing yun sa puno na katabi ng kawayanan. Nanlaki ang mga mata ko. Kamusturan niya yung nilalang na nakita namin ni Bunso. Walang pinag-iba. Ito nga yung aswang na yon. Nakadipa ang kamay habang lumalapit kay Mang Beto. Para bang may mangyayaring pagbubuno nun.
Hanggang sa sumunggab ito bigla na siya namang dahilan para matumba sa lupa itong si Mang Beto. Nakayakap siya sa bewang ng nilalang. Nagpagulong-gulong sila pababa ng sangi. Naririnig ko doon ang kakaibang tinig na waribay kambing na malaki. Nakakapangilabot. Nakita ko na si Aling Mimay. May bitbit itong tangkay at kinukumpas sa ere. Hindi ako napanatag nun. Gusto kong lumapit. Pero hindi pwedeng iwan ng kapatid ko. Maya-maya pa ay nakakarinig na ako ng nagkakabali-baling mga sanga. Doon lamang sa may sangi. Kasunod naman ito ang mga kalabog nun. Tumayo ako, umakyat sa punong sinisilungan namin. Dito ko nakita na walang tigil sa pagbubuno si Mang Beto dun sa nilalang na yon. Atras ng atras si Mang Beto. Hanggang sa bigla na lamang tumakbo ng mabilis yung nilalang. Kitang-kita ko kung saan nagtungo yon. Pababa pa ng lugar. Sa may sangi lamang ito dumaan. Nagmumura si Mang Beto. Hinabol yon. Ito namang si Aling Mimay ay lumapit sa amin. Wika noon ay malakas ang nilalang. Nagawa niyang basagin umano ang pagtatago nito at lakas. Pero madali lang ding nawala ang pangbasag niya. Habang ito namang si Mang Beto umano, hinamon yung nilalang kaya yun lumapit at talagang may nangyari. Hindi umano dapat tatakas yun gawa ng nakasentro ang atensyon nito sa hamon ni Mang Beto. Isang uri ito ng orasyon na kapag sinangbit ay lalapit at magagalit ang nilalang. Pero katulad umano ng ginawa niyang pangbasag at pangpahina, naglaho din yung orasyong panghamon. Nagkaulirat ang nilalang kaya tumakas ito. Sabi ko naman si Luciana ay sumuka ng napakabaho. Nagtaka si Aling Mimay. Sinabi nitong buhatin ko daw yun at iuwi sa amin. Doon niya umano ito gagamutin. Bukod sa may kapit siya sa aswang, may yanggaw na rin siya. Malakas talaga. Hindi ko man lang naramdaman ng yanggaw sa kapatid mo. Sige na, dalhin mo na. Susunod ako. Pinasan ko si Luciana. Maliit lang naman na babae ito. Pero magpaganon pa man habang buhat-buhat ko yun pa uwi talagang para akong hihimatayin. Sanay ako sa pagbubuhat pero sa ganoong posisyon ng landas ay nakakapagod talaga. May paangat, may pababa, at sobrang hirap pagawa ng masukal. Nang makarating sa amin na nilapag ko sa may beranda itong si Luciana, humiga ako sa may sahig na para bang mamamatay ako sa kakahabol ng hininga. Tarantang-taranta yung mga magulang ko. Umiiyak si Bunso habang tinatapik si Luciana noon. Nung dumating si Aling Mimay, inutusan ako nitong kunin ang tubig umanong ginamit siya sa pagtatawas. Kinuha ko ang galon. Inabot ko kay Aling Mimay. Inihilamos niya ito sa mukha ng kapatid ko. Nagising yon, nagkaulirat, nagtataka kung nasaan na siya. Narito ka sa inyo. Oh, inumin mo ito. Damihan mo. Pinainom kay Luciana ang natirang tubig nun. Sumimangot ang mukha ng kapatid ko. Sabay sa punang kanyang tiyan. Nag-iiyak ito dahil sobrang sakit umano. Sabi naman ni Aling Mimay, tiisin ng sakit. Mamaya ay isusukan na ni Luciana ang yanggaw. Yung nakita ko daw kanina ay parte pa yun ng yanggaw, pero ang kabuuan na nasa loob pa ng katawan ng kapatid ko. Namimilipit si Luciana. Pinapaypayan naman siya ni Nanay Estrella. Habang ako noon ay nagpabalik-balik ng lakad sa labas na parang hindi malaman ang gagawin. Hanggang sa dumating itong si Mang Beto. Napakarami niyang sugat. Sa muka, sa may bisig, sa may leeg at napunit pa ang damit niya. Ayon sa kanya, ang aswang umano ay taga rito lang sa lugar namin. Naroroon ang bahay. Nasundan ko. Napakautak. Nawawala ang mga marka niya. Matalino at magaling sa karunungan pero hindi ako katulad ng iba na sumusuko. Natuntun ko yung hayop na yon. Mabilis nagtanong si tatay kung saan at aling bahay. Tinuro yun ni Mang Beto. Yung nasa malapit daw sa kalsada. Yung malaking bahay na may mataas na pader.
Dito ay walang ano-anong kumuha ng itak si tatay noon. Pupuntahan sana ang lugar pero pinigilan siya ni Mang Beto. Huwag umano gawa ng mas magiging mahirap lang. Hayaan na lamang daw sila ang tumugis dito. Baka idemanda pang tatay. Lalabas yan. Hindi pwedeng hindi lumabas yan. Akala niya hindi ko alam. Ngayong gabing ito ay titiyakin kong tutumba yung aswang na yan. Ako noon nakatulala. Napakalalim ng iniisip ko. Yun naman ang bahay na malaki. Kung ganon, yung bahay pala ng kamag-aral ko noon. Tawagin natin ito sa pangalang Ronron. Hindi ko labos mapagtanto na aswang sila. Mababait naman ang pamilya ni Ronron. Kapag Pasko, nagpapalaro ito at namimigay ng mga regalo. Parang ayaw kong paniwalaan si Mang Beto. Sabi ko pa ay baka mali lamang ito pero ayon sa matanda, hindi siya nagkakamali. Nasundan niya talaga kahit paborado ang bakas nun. Samantala, itong si Luciana, sumukang muli Sir Seth at sa pagkakataong yon, ang sinuka nito ay parabang namuong dugo. Singlaki yon ng kamao ko. Kulay itim at gumagalaw-galaw. Mabilis na kinuha ni Aling Mimay ito at nilagay doon sa may lagayin ng basura. Sinigaan niya yon. Nawalan muli ng malay si Luciana. Pero ang sabi ni Aling Mimay, tanggal na daw ang katawan ng binhi. Kabuang binhi ng aswang yon. Hindi lang pagpapaanak ang ginawa kay Luciana. Masahol pa sa demonyo umano ang aswang na ito dahil niyanggaw niya pa. Duda si Aling Mimay na aabusuin ng gusto si Luciana. Gagamit-gamitin at ang magiging anak ay kakainin lamang. Sabi naman ni Mang Beto ay tama daw si Aling Mimay noon. Matagal pa maging ganap ang isang yanggaw. Umaabot pa nga ito ng 1 taon mahigit. Magkakaroon ng sintomas at doon pa ipapagamot sa albularyo. Doon din umano malalaman na niya yanggaw pero wala na. Malakas na umano ang kapit ng yanggaw noon. Pero sa tingin ko hindi na paabuti ng nagyanggaw sa kanya ang unang sumpong at sintomas. Mukhang papatay niya itong si Luciana eh. Wika naman ni Mang Beto. Yun ang at paniguradong papatay ng kapatid ko. Iwas na din daw sa pagkabunyag sa aswang. Mabuti na lamang daw simulat sa pool pa lang nahawakan na kaagad ng isang manggagamot si Luciana dahil kung kamangmangan ng paiiralin ay gagamitin itong dalaga nun. Mabuti din at naisagawa ang proseso ng pagtatawas gamit ang mga sangkap galing sa sementeryo. Nakatulong yon para sumuka si Luciana. Yung kaninang nasa bukid, pahiwatig na yon na humihina ang binhi. Tapos ito pa, pinainom pa talaga ng tubig kaya nailabas niya talaga lahat yon. Sinabihan ako ni Mang Beto na sumama ako sa kanya. Meron daw akong maitutulong. Tumango ako nun. Kumakalamang sikmura ako gawa ng hindi pa ako kumakain. Malalim na gabi na. Mga nasa 9:00 na ata nun. Nagtanong ako kay Mang Beto habang naglalakad kami sa kung anong gagawin at saan pupunta. Ay naman dito, sa bahay daw niya. Ipaubaya na lamang kay Aling Mimay ang kapatid ko. May gagawin pa kasi si Aling Mimay doon para bumalik kagad ang lakas ni Luciana. Samantalang kami naman, maghahanda para patayin yung nilalang. Hindi sigurado si Mang Beto kung ilang aswang ang kakaharapin. Ang malinaw lamang sa kanya na mga panahon na ito ay kung saan ito nakatira. Sinabi kong kakilala ko ang isa sa mga naroroon. Kamag-aral ko dati. Malamang yung kamag-aral mo ay yun din ang tumira sa kapatid mo. Bata pa yung aswang eh. Malakas. Hindi na ako nagsalita. Magkakalapit lamang ang bahay ni Aling Mimay at Mang Beto. Mga nasa 1 hektarya lang ang layo pero pabukid pa ito. Doon ay naganda nga si Mang Beto noong makarating kami. Itak, sinturon na may sprocket na lock. Yun bang belya ng sinturon o sprocket ng motor ito? Pangrayot, ginagamit ng mga basagulero kapag may pagkakagulo. Naiisip ko na baka dating barumbado itong si Mang Beto. May bayoneta pa na may hawakan parang machikurno. Yung pansuntok na bakal tapos karugtong isang patalima.
Napapailing na lang ako. Tama na mga sinabi si Mang Beto. Bumabatay ang karunungan niya sa lakas ng katawan. Pakikipagbardagulan talaga o suntukan ng sadya nito. Nagulat pa ang asawa ni Mang Beto nang masilayang may masugat ng matanda. Nagpaliwanag naman ito na may nakabunungang aswang pero kaya naman umano at huwag mag-alala. Hindi na daw bago sa kanyang pamilya ang gawain niya noon. Matapos noon ay kumuha siya ng sandamukal na abo. Pinaligo ito sa akin at talagang nagreklamo ako noon. Wala kasing hudyat. Diretso buhos lang na animoy hindi ako tao. Sabi ko bakit ganon? Ay naman sa kanya, pangtago daw ng amoy at presensya ko. Hindi niya kayang itago ang presensya ko gamit ng orasyon gawa ng kinakailangan ng mga ilang araw sa pagriritual. Pero yung abo, ora mismo, wag na lang daw ako magreklamo noon. Yung mga anak na dalaga at asawa ni Mang Beto, tawang-tawa ito habang nakasilip sa may kusina. Ito na ba yung maitutulong ko? Yung paliguan lang ng lupa? Tama ka. Yan na nga. Pero may iba pa. Bitbitin mo yung sugong. May lamang suka yan . Tapos itong bolo, itapon mo yung itak mo. Hindi tatalab sa aswang yan. Pangbukal naman ata ng lupa yung itak mo . Anong gagawin ko po sa sugong? Iinumin ko yung suka. Sumunod ka na lang sa ipag-uutos ko . Dami mong sinasabi. Maiintindihan mo ba kaagad kapag pinaliwanag ko sa lahat? Bitbitin mo na lang. Hindi na lang ako kumibo nun. Napapamura ako. Pawisan ako tapos naligo ng abo. Tumigas yung balat ko na parang semento. Napakahirap maglakad. Napakapdi ng mga binti ko gawa ng may mga sugat na lagyan pa ng abo. Sugat ito na namumula sa pagbubuhat ko kay Luciana. Sa tuwing maaalala ko yung mga sandaling ito, napapatawa ako. Pero alam niyo bang sobrang epektibo? Malalaman niyo ito mamaya. Sinabi ko kay Mang Beto na doon kami sa masukal dumaan dahil baka may makakita sa akin. Ay naman sa kanya, walang makakakilala kaya walang dapat ikahiya. Huwag na lang daw pansinin. Nabanas ako, tapos para pang matatawa yung panot na ito. Parang obispo kasi si Mang Beto . Natapunan ng mainit na tubig yung tuktok ng ulo at nalagas yung mga buhok doon. Sa gilid kami ng kalsada. May mga tindahan. Pagamat bukid yun pero matagal magsara mga tindahan doon. May tumawag pa kay Mang Beto na ayon dito. Sino daw yung kasama niya? Bakit parang naligo umano ng lupa? Hindi naman kumibo ang matanda. Kung nalaman kong ganito pala yung sasapitin ko, dapat tumanggid na lang ako . Hindi biro yung sinaring yun. Seryoso, nagmukha talaga akong baliw. Noong makarating na kami sa lugar, pumasok kami sa liblib. Binaybay namin noon itong pader. Lampas tao pero kaya namang sumampa sa may itaas banda. Tinuro na Mang Beto kung saan dumadaan ang aswang. Doon daw sa gate sa may likod. Doon din daw ito dadaan kapag lalabas na. Nakita ko na ang gate. Hindi ito masisilayan sa malayo dahil masukal doon sa may likod. Pero may espasyo. Nagtanong ako kay Mang Beto sa kung bakit hindi siya naligo ng abo. Ay naman sa kanya, ang katawan niya ay may poder na dati pa. Hindi malalaman ng kung sino kahit biyasa pa ang karga niya sa katawan. Ultimong aswang, hindi. Iisipin lamang doon na karaniwang tao lamang siya. Pero ako, markado doon ng aswang kaya malalaman noon kung malapit lang. Pali yung buong pamilya namin, minarkano man noon ng nilalang. Malamang, alam ka na din ng aswang, di ba nga nagbuno kayo kanina? Nagbuno kami pero hindi niya ako ramdam. Nakita niya lang ako pero hindi niya ako makilates. Nako, tumahimik ka na nga lang. Wala sa tiyempo yung tanong mo . Wika ni Mang Beto noon. Nagmungkahi ang matanda na kapag lumabas ng aswang. Isaboy ko daw ang suka para mabilis na manghina ang katawan nito. Hindi nadadala sa orasyon kaya gagamitan niya ng pamamaraang lokal. Tumangulang ako. Ayon pa kay Mang Beto,
Sana lang daw nag-iisa lamang ang nilalang gawa ng kapag isang pamilya ang lumabas, paniguradong tagilid kami nun. Walang ibang gagawin kung hindi ang tumakbo na lang. Dagdag ka ba yun, Sir Seth? Hindi naman masyadong madilim sa may likod gawa ng may ilaw na nakakabit sa puno sa loob ng bakod. Mataas ito at natatamaan ng bandang likuran. Ito na. Kumandirit na naman ang matanda ng 3 beses at hinampas niya ang lupa. Tapos sambit na mga hindi ko maintindihang Kataganon. Kasunod doon ay mahinang sinabi ni Mang Beto na humanda na daw ako. Kahit anong makita ko, sabuyan ko umano ng suka. Kahit pusa, sabuyan ko. Nasa gilid lamang ako ng gate nun. Si Mang Beto ay nasa harap pero mga ilang distansya. Hanggang sa kumalabog na sa may bandang gate. Sa loob yon. Dinig na dinig ko ito. Napapitlag pa ako noon sa gulat. Lumangit-ngit ang gate. Kasabay nito ay may nagsisisigaw sa loob. Boses ng tatay ni Ronron. Ang sabi ay wag daw lalabas si Ronron. Bukod sa pagsisisigaw na yon ay may umiiyak din. Na sa unang hula ko, nanay ni Ronron ito. Ilang mga sandali pa, namatay ang ilaw. Kung kaya naman sobrang dilim na. Pero may naaaninag ako noon. Hindi nga lang detalyado. Nagbukas na ang gate. May lumitaw na anino. Inantay kong lumabas. Hanggang sa tuluyan itong lumabas at biglang sumunggab kay Mang Beto. Doon may nagbuno na. Mabilis akong lumapit at sinabuyan ko ng suka yon. Hindi ko alam kung sino ang tinamaan gawa ng magkakayakap sila at gumulong-gulong pero merong umatungal. Nakakatakot na pag-atungal. Hanggang sa biglang nagsalita si Mang Beto. Sibat na daw kami. Patay na ang nilalang. Nagtatatakbo kami noon patungo sa masukal. Hindi sa kalsada kundi doon talaga sa may sobrang liblib. Nagtatanong ako kung sigurado ba si Mang Beto. Ay naman dito. Kinatay niya daw ang aswang. Malaking pinsala ang tinamo sa leeg nito. Matapos yun manghina ng masabuyan ng suka. Pati umano siya'y nabasa. Basta hindi na umano gumalaw yon. Kaya nag-abiso na sumibat na kami. Kahit papani umubra pa rin ang lahat. Nagpabukid kami. Budsod ng papakiramdaman daw ni Mang Beto kung may susunod sa amin. Nagdududa kasi ito na buong pamilya ang nilalang. Nagpasalamat daw siya kanina dahil isa lang ang lumabas pero hindi siya nagpakumpiyansa. Hindi muna kami uuwi hanggat hindi pa siya mag-aabiso. Doon talaga kami sa bukid inabot ng umaga. Wala namang nangyari. Puyat na puyat ako. Lupaypay ang katawan at gutom na gutom. Dito na sinabi ng matanda na uuwi na raw kami noon. Nang makarating sa bahay, tahimik na sinabi ni Mang Beto na patay na ang salarin pero wag pa rin magpakampante. Posibleng aswang umano ang buong pamilya. Paulit-ulit niyang pinapaalala sa amin yon. Ay naman kay Aling Mimay, aalamin niya. Kung nagkataon na nakarating siya doon daw banda sa bahay na yon sa pagmamaside, nalaman niya ng mas maaga na doon nakatirang nilalang. Pero mayaman kasi kaya binaliwala niya yon. Ilang araw ding naroroon si Mang Beto. Pero walang nangyari. Itong bahay na nabanggit kung saan nakatira ang nilalang. Walang nangyaring lamay. Pero may inilibing. Si Aling Memay ang nakasaksi. At ang inilibing umano, si Ronron. May katiwalang babayang pamilya. Natanong ni Aling Memay sa kung anong nangyari doon sa anak na mag-asawang nakatira sa malaking bahay. May sakit daw na malala at nakakahawa kaya nga walang lamay yon at inilibing kaagad. Naniniwala ako na yung binata lamang ang aswang. Siguro may namana yon sa angkan. Siguro yung matandang namatay dati yung ang aswang at inilipat sa apo. Nakita ko yung reaksyon ng pamilya. Nakausap ko pa nga tapos walang nabanggit patungkol sa pagkamatay ng anak. Tinatago talaga. Ultimong yung katiwalay walang alam.
Ito na ang mga huling araw na nagbabantay sila sa kaligtasan namin. Wala nang banta, balik sa normal na buhay. Itong kapatid ko ay bumalik sa pag-aaral noon. Sa ngayon, wala na si Aling Mimay. Matanda na si Mang Beto. Halos 100 na ang edad nito. Pero napakatibay. Nakakaya pang maglakad. Malaki ang pasasalamat namin sa 2 manggagamot. Hindi sila nanghingi ng kapalit. Buwis buhay yung pagtulong nila sa amin noon. Doon ay makabasag diwang palaisipan sa kung paano nabuntis ang kapatid ko hanggang sa natuklasang inaaswang pala at tinutugis yon. Mabuti na lamang at naroroon ang 2 manggagamot. Lalong-lalo na yung tubig na galing sa sangkap na nakuha sa sementeryo.